Pag sinabing PWD, ano agad yung pumapasok sa isip nyo? Malamang, isang tao na naka-wheelchair, di ba? Well, paano kung sabihin ko sa inyo na yan ay isang maliit na piraso lang pala ng isang mas malaking picture? Dito, sisilipin natin kung sino nga ba talaga ang isang person with disability at bakit ang kwento nila ay mas malawak pa kaysa sa inaakala nating lahat. Pero teka, bago tayo lumayo, tanungin muna natin ang sarili natin. Para sa iyo mismo, ano ba ang kapansanan? Mahalaga yung tanong na yan kasi kung ano man yung sagot mo, yun yung humuhubog kung paano natin sila nakikita at nakikitungo sa ating lipunan. At aminin man natin o hindi, para sa karamihan sa atin, ito yung simbolo. Pamilyar to, di ba? Yung International Symbol of Access. Pero tandaan natin, isa lang tong simbolo. Isang piraso lang ng isang napakalaking puzzle. Kasi yung totoong kahulugan ng kapansanan, para yung iceberg. Yung nakikita lang natin sa ibabaw, yun lang yung maliit na parte. Ang mas malaking kwento, ang mas malaking katotohanan, nasa ilalim. At para maintindihan natin yan, kailangan nating alamin, ano ba talaga ang sabi ng batas natin dito sa Pilipinas? Tara, silipin natin. Okay, so ang magiging guide natin dito ay ang Republic Act 7277, mas kilala to bilang Magna Carta for Persons with Disability. Ito yung pinaka-foundational na batas na nagbibigay linaw at higit sa lahat, proteksyon sa mga karapatan ng PWDs sa bansa. Itong mismo yung sinasabi ng batas. Medyo legal at technical pakinggan, no? Pero simple lang yan. Ang pinaka-keyword yan ay yung restriction o limitasyon para gawin ng isang bagay na normal para sa karamihan dahil sa isang impairment, physical man, mental o pandama. In other words, in a much simpler way, kung may kondisyon ka sa katawan, sa pag-isip o sa pandama na naglilimita sa kakayahan mong gawin ang mga pang-araw-araw na bagay, maaari kang ituring na PWD sa ilalim ng ating batas. Ngayon, para mas lalo pa nating maintindihan, i-breakdown natin yan sa 4 na kategorya. Unahin natin yung siguro pinakapamilyar sa lahat. Number 1, kapansanang pisikal. Ito yung kategorya na kadalasan automatic na naiisip natin pag narinig natin yung salitang disability. So ano ba yung mga kasama dito? Well, andyan yung mga kondisyon tulad ng cerebral palsy, yung mga may amputation, muscular dystrophy, or di kanya spinal cord injury. Ito yung mga kondisyon na direktang apektado yung paggalaw ng katawan. Pero, ito yung napakahalagang tandaan. Hindi lahat ng physical disability ay nakikita. May tinatawag tayong invisible disabilities. Halimbawa, yung mga taong may chronic pain, epilepsy, o di kaya malalang sakit sa puso. Hindi mo sila makikita sa labas na may kapansanan, pero sa mata ng batas, PWD pa rin sila. Okay, number 2, kapansanang pandama or sensory disability. Kung yung una ay tungkol sa katawan, ito naman, as the name suggests, tungkol sa ating mga senses, specifically, paningin at pandinig. Ang mga classic examples dito, syempre, ay pagkabulag at pagkabingi. Kasama na rin diyan yung tinatawag na low vision, yung kahit may salamin na, malaki pa rin yung limitasyon sa paningin. At para malinaw ha, yung paggamit ng hearing aid o salamin, hindi yon automatic disqualifier. Ang basehan pa rin ay gaano kalaki yung epekto ng kondisyon sa buhay mo. Kung yung limitasyon ay malaki pa rin kahit may assistive device ka na, pwede ka pa rin maging kwalifikado. Okay, ito ang pangatlo at aaminin ko, isa to sa mga pinaka-misunderstood sa lahat. Kapansanang mental o psychosocial. Ito yung mga kondisyon na nakakaapekto sa ating pag-iisip, sa ating emosyon, at sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Dito pumapasok yung autism spectrum, schizophrenia, bipolar disorder at pati na rin yung intellectual disability. Sobrang importante na maintindihan natin na ito ay mga lehitimong medical conditions na nangangailangan ng suporta, hindi ng panghuhusga. At dahil nga sa malalim na stigma, sila yung isa sa mga sektor na madalas talagang nakakaranas ng diskriminasyon. Kaya napaka-powerful nitong sinasabi ng batas. Sila ay may karapatang magtrabaho, mag-aral, at mabuhay ng may dignidad, katulad nating lahat. At para sa ating pang-4 at huling kategorya, meron tayong kapansanan sa komunikasyon. Ito, malinaw sa pangalan niya, ito yung mga hirap sa pagpapahayag, ng sarili o pag-intindi ng impanasyon. So sino-sino ba yung pwedeng mapabilang dito?
Kasama rito yung mga taong non-verbal na nasa autism spectrum, yung mga may aphasia na nahihirapang magsalita dahil sa brain injury, at yung mga may malalang kaso ng stuttering. At speaking of communication, alam niyo ba, may great news dyan. Dahil sa Republic Act 111106, ang Filipino Sign Language o FSL ay isa ng official na wika sa Pilipinas. Grabe, ang laking panalo niyan. Ibig sabihin, karapatan na ng ating mga deaf na kababayan na magkaroon ng FSL interpreter sa mga korte, ospital at iba pang mahalagang lugar. Okay, so para mas tumatak lahat ng yan, mag-myth busting muna tayo. Maling akala number 1. Kailangan naka-wheelchair para maging PWD? Siyempre, mali. Nakita na natin ang daming klase. Number 2, bawal silang mag-aral o magtrabaho? Absolutely mali. May batas na nagprotekta sa kanila. At number 3, para lang sa matatandaang PWD ID, mali na naman. Kahit bata, pwedeng-pwede mag-apply. So kung ikaw o may kakilala kang kwalifikado, paano ba kumuha ng PWD ID? Simple lang yung proseso, guys. Punta ka lang sa Health o Social Welfare Office, magdala ng medical certificate, ID at picture, fill out ka ng form at maghintay. At ito ang pinaka-importante, ang pagkuha nito dapat libre. Alam nyo, kung may isang bagay lang kayong matatandaan tungkol sa Magna Carta, sana ito yon. Ang puso ng batas na to ay bawal ang diskriminasyon. Sobrang linaw ng sinasabi, walang PWD ang pwedeng tanggihan sa eskwelahan o trabaho dahil lang sa kapansanan niya. Period. Ganun kasimple. So bilang buod, ano yung 3 haligi ng proteksyon na binibigay ng batas? Una, edukasyon. Pangalawa, trabaho. At pangatlo, kalusugan. Yan yung 3 core rights na sinisigurado ng batas para magkaroon sila ng pantay na laban sa buhay. Sa dulo ng lahat ng ito, ang Magna Carta ay hindi lang basta isang piraso ng papel. Hindi lang yan batas, isa yang pangako. Pangako yan ng isang lipunan na nagsasabing bibigyan natin ng proteksyon, respeto at pantay na pagkakataon ang bawat isang Pilipinong may kapansanan. Kaya ngayon na mas malinaw na sa atin ang lahat, yung tanong ay hindi na sino ba ang PWD? Ang tanong ngayon para sa atin lahat na to, paano natin gagamitin ang kaalamang ito para makabuo ng isang komunidad, ng isang bansa kung saan sigurado tayo walang sino man ang mapag-iiwanan.